ikaw kung hindi dahil sa inyong mga magulang. Hindi dahil sa pinaaral ka, pinakain ka, at o inalagaan ka nila ng mahabang panahon. Ito ay dahil sila ang pundasyon ng inyong pagkatao. You are who you are today because of your parents or your guardians. Ang paglingon sa kanila, pag-aalaga at pagmamahal sa kanila is just the bare minimum. Uulitin ko, it is just the bare minimum sa pwede natin isubali sa kanila dahil tatandaan ninyo, sa mga panahong mahirap kayong alagaan o turuan, nanatili sila sa tabi ninyo at ipinagpatuloy ang pagmamahal nila sa inyo ng walang suka. That is called unconditional love. Hindi lang boyfriend o girlfriend ang makakapagbigay ng unconditional love sa inyo. Remember, ito ay kusang loob na ipinagkakaloob ng mga magulang nyo since day one na naipanganak kayo sa mundo. Please always remember the people who claps and will always be clapping for all your successes in life. Even the tiniest ones, your number one supporter, lover, and protector, your parents. Bakit ko nasasabi ito? Hindi ko naman nga kilala yung mga magulang ninyo. Simply because I am a parent myself. And yes, iba-iba ang mga magulang, pero iisa ang pare-pareho kami. Mahal namin ang aming mga anak, higit pa sa aming buhay. Dahil kayo ang gift ng Lord sa amin. Siguro naiinis kayo sa mga magulang nyo dahil super strict sila sa inyo. And sometimes you feel na wala na kayong freedom to live your own life. Yung tipong bawal yon, bawal yan. Trust me when I say this. Be thankful. Dahil kahit sobrang tigas ng mga ulo ninyo, sinusubukan pa rin nila kayong gabayan sa abot ng kanilang makakaya. Para sa mga magulang, maraming salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal sa inyong mga anak. Kaya mga bayani, kayo po ang bayani sa likod ng bawat tagumpay ng inyong mga anak. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtulong at paggabay sa kanila. Pero isa pong paalala, hindi dapat natin sila pilitin sa mga bagay na hindi nila gusto o hindi nila kaya. Dapat natin bigyan sila ng kalayaan na magpasya para sa kanilang sariling buhay. Dahil sa huli, ang tunay na pagmamahal ng isang magulang ay ang pagbibigay ng suporta at pagpapalakas ng kanilang loob sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Sa mga pagulang dito na nakikinig, ang inyong mga anak ay hindi lamang mga produkto ng inyong pagmamahal at pag-aalaga, kundi mga individual na may sariling pangarap at kakayahan. Ito ang dapat nating tandaan, linangin at ipaunawa sa kanila sa bawat araw ng kanilang buhay. Sa araw na ito, pinagdiriwang natin ang inyong mga tagumpay. Ngunit tandaan, ang graduation ay hindi katapusan ng inyong kwento. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula ng mga hamon at laban na dapat ninyong harapin. Isa sa mga malaking laban na haharapin ninyo ay ang pagtahak sa landas ng kolehiyo. Alam ko na hindi madali para sa lahat dahil ako mismo may pangarap na maging nurse. Yun talaga ang pangarap ko. Ngunit ang realidad ng buhay ay hindi palaging sumasang-ayon sa ating kagustuhan at plano. Hindi lahat ay pinanganak na mayaman at madalas nga kailangan nating magsumikap at lumaban para makuha ang ating mga pangarap. Personal kong naunawaan ang hirap na ito. Hindi ko nakamit ang pangarap na maging nurse, ngunit nauunawaan ko ang sitwasyon at hindi ako nagtampo sa mga magulang ko. Sa halip, tinanggap ko ang aming sitwasyon at nagpakita ng determinasyon na kayang-kaya naming lampasan ang hirap na pinagdaraanan namin noon. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga nila kaya. 3 laki ni beef chicken nga paghahatian namin 5. Maswerte na kapag may tuyuyang kasama, pang matrikula ko pa kaya? Pero hindi ako tumigil, lalong-lalo na hindi ako nakipag-asawa. Kasi mahirap na ang buhay na pinagdaanan ko noon. Mas papahirapin ko pa ba? Ang nasa isip ko noon, pag nag-asawa ako at nagbuntis, pati anak ko, pahihirapan ko, kaya sumikap akong makakuha ng scholarship. At isa akong pinalad. May mga nagtiwala na paaralin ako sa tulong ng aking lola, mga magulang, ang panganay naming lalaki, at sa tulong na din ng school grant scholarship.
Pero hindi pa rin ito naging sapat. Kinailangan ko pa rin tumigil at magtrabaho. Nung ako hindi makapagtapos sa pag-aaral, nagpasya ako magtrabaho na lang. At tumulong sa pamilya ko habang nagtatrabaho ako bilang isang sales lady. Naging pangarap ko ang makapagtapos pero sadyang di kaya. Pero sumibol ang isang pangarap na kahit man lang isa sa aming tatlo ay makapagtapos. Kaya kahit gano'ng kahirap ang buhay noon, sinubukan namin, inilaban namin makapagtapos ang bunso namin. I am proud with this achievement as an accountant. Pero bakit ko nga ba kunikwento siya, wala siya dito? Because I want to remind you that our successes ay hindi lang nasusukat sa ating personal na tagumpay. Ang tagumpay ng buhay ay hindi nasusukat sa sariling tagumpay lamang. Laging sinasabi sa akin ng mama ko noon, ang buhay ay di nakadepende sa kapalaran lamang, kundi sa pansariling pagpapasya at paninindigan. Ito ang parating baon-baon ko araw-araw. And one tip that I can share to you, set your goals and dream high. It's a must. Kailangan natin ng mataas na pangarap, but we also need to be realistic. May mga bagay na gusto tayo pero sadyang di pa pwedeng maging atin. So you have to dream high, but set your expectation and divide your goals into much smaller goals. Baby steps, ika nga nila. Mas madaling magtagumpay kung may direksyon ka sa buhay. Ang sinasabi mo siguro, ano bang pinagsasasabi niya? I'll give you an example. Nung sales lady ako, pinangarap ko maging store supervisor. Awa ng Diyos, naging store supervisor ako pagkalipas lamang ng isang taon. Nung naging store supervisor ako, meron kaming naging customers. 2 babae na napakadaming binili. At English pa sila ng English. So, super curious ako. So, tinanong ko sila saan ba sila nagtatrabaho. Then I was told they are working as a call center agents. Doon sumibol ang pangarap ko na mag-call center din para naman makapag-shopping din ako. I know that I have the potential but I don't have yet the capabilities. So, training ko ang sarili ko gamit ang teknolohiya. Yes, I trained myself to be able to communicate and interact via English language sa pamamagitan lang ng YouTube at Facebook. Isang bagay na gusto ko din ipaalala sa inyong mga kabataan ngayon, na knowledge is the key to success. And you can get this knowledge with just your fingertips. Gamitin ninyo ang inyong mga cellphones and internet para paglinangin ang inyong sarili to have new skill sets. Going back to my story, nag-apply ako bilang call center at awa ng Diyos, natanggap ako at nagkaroon ng mataas na sahod. Pero kapalit nito ay walang humpay na puyat at pagsasagot ng thank you for calling. Pinangarap ko na maging team manager para naman kahit mapuyat ako, hindi na ako mag-thank you for calling. Nakakapagod din yun. Pinangarap ko maging team manager and I became a team manager and akala ko okay na ako doon. Until such time, a company CEO from Australia that I worked with flew all the way to the Philippines while I'm in the Philippines working for her for 2 years. Na minamanage ko yung business niya from the Philippines, operating all the way from Australia. Sinabi niya sa akin, you can now manage the business, run it in the Philippines, be physically in the Philippines because you can do it. Sobrang papasasalamat ko sa tagumpay na nakamit ko noon. However, I have priorities. I have to prioritize few things and I have to let go of that job. Sabi ni Mama at Papa, kahit pera mo na lahat at trabaho mo lahat, kung wala ka namang anak, hindi mo mararamdaman ang saya ng pagiging ina. And I am thankful for that. Kasi pinaalala nila sa akin ang pinakamagandang bagay na dapat meron ako. At ito ay ang pamilya. I was a stay-home mom for 2 years and God has His own way to open doors and opportunities. Now I just don't manage someone else's business. I now run my own businesses. Hindi mo alam kung saan ka patutungo pero lagi mong tatandaan, ang Diyos ay lagi kang gagabayan kaya always trust Him.
and add a lot of hard work and dedication to anything that you do. Sooner or later, you will be the person you dream to be. Hindi mo namamalayan, and you will become that person. And once that happens, always be humble. Be nice and kind to others. Be that individual with positive spirit and kind heart. At ngayon, narinig ninyo ang aking kwento. I can say na sobrang hirap ng pinagdaanan ko. I had this very thin line of giving up. Muntik din akong sumuko. Ipinagpapasalamat ko na hindi ako naging mahina nung panahong nasa ilalim ako. I thank God for giving me my family because they are my support system. Mama, Papa, Kuya, and Bunso, salamat dahil kayo ang naging lakas ko. Mga panahong mahina ako. And to my partner who respected all my beliefs, believe on my skill set from day one, and get never tired of supporting my visions, giving me the gift of family that I always dream of. Thank you. As I am about to end my speech, naalala ko yung mga taong naniwala sa kakayahan ko na makapagtapos ako ng kolehiyo. Dahil ito ang naging una kong sandata sa pagkamit ng aking tagumpay. Gusto ko ding ibigay ang pagkakataong ito na naibigay sa akin dahil alam ko, darating ang panahon na kayo din ang magsasalita dito sa harap. At ako naman ang manonood sa inyo. Kaya dahil birthday ko, gusto kong magbigay ng regalo. Lahat ng graduates ay pwedeng mag-send sa akin ng inyong istorya. Gusto kong malaman kung ano ba ang gusto nyong direksyon sa buhay at kung paano ninyo ito makakamit. And I will help you to achieve it. From first to fourth year college. Dahil isa lang ang paniniwala ko. Kapag meron kayong pinag-aralan, kahit saan kayo mapunta, hindi nila kayo mamalilitin. You need to present yourself and you need to believe in your own self. Mamimili ako ng paniniwalaan ko at sana matupad natin pareho ang pangarap natin. Keep this as a gift of opportunity and trust me. Mas madali ang magiging laban ninyo at mapapabilis ang pag-abot ng tagumpay ninyo. Sa lahat ng magigiting na guro, maraming salamat po sa inyo. Sa inyong dedikasyon at walang sawang suporta sa mga mag-aaral. You play a very crucial role in achieving each and everyone's success stories like mine. And I am beyond grateful na isa ako sa bunga ng magigiting na guro ng Garita National High School. I am beyond grateful. Muli, maraming salamat sa inyong lahat ngayong hapon. Congratulations, graduates of 2024. Wow! Thank you, Ma'am Almarie Fernasio-Oña, for that insightful and motivational message. Let's give her a round of applause, please.